Gusto mo bang matutunan kung paano i-maximize ang bagong skills ng Revamp Grak na nasa original server na ngayon? Grabe, sobrang lakas nito, kaya i-share ko na rin sa inyo ang item at emblem niya. At dahil top Philippines Grak ako dati, i-rate ko na rin kung maganda ba ang Revamp Grak o hindi. Umpisa natin sa kanyang passive. Kapag napuno yung stack sa baba ng HP niya, magiging enhance ang kanyang next basic attack. Makakatanggap ng damage ang lahat ng nakapaligid sa kanya, tapos siya pa ay magiging crowd control immune. Tamang timing lang ang kailangan. Para naman mapabilis ang charging time ng iyong passive, pwede kang dumikit sa pader dahil mababawasan ng 200% ang charging time nito. Kapag napuno rin ang passive mo, magkakaroon ka ng shield na kasing laki ng 10% ng max HP mo. At habang active ang shield mo, ikaw ay lalaki kasi tataas ang iyong physical def. The more kasi na tumataas ang physical defense mo, mas lalaki etong si Grak. Pero may limitasyon naman ang kanyang paglaki. Yung damage ng iyong passive ay nakadepende sa taas ng iyong physical def. Mas mataas na physical defense, mas mataas na damage para sa iyong passive. So yan, kung makikita nyo, magpapapassive ako. At dahil nagkaroon nga ako ng additional physical def, mas tumaas ang damage ng passive ko kapag active yung shield. Kaya bago kayo pumasok sa clash, make sure muna na may passive kayo. Mas lalakas din ang damage ng passive ni Grak kapag mas mataas ang HP ng kalaban. Ayun o, 1,000 dito sa mataas ang HP, tapos 199 lang dun sa mababa. Pwede mo ring ma-flicker ang damage ng iyong passive. Dito naman tayo sa kanyang skill 1. Tinututok na ito ngayon at hahampasin niya ang lahat ng nasa harap. Mananakback ang mga kalaban na tatamaan nito. Pero kapag malapit sa pader yung kalaban at natulak mo siya papunta sa pader, hindi lang knockback ang matatanggap niya, siya ay mananak up din. Kapag nag-skill 1 ka tapos hindi mo natulak sa pader ang kalaban, mahina lang ang damage. Pero kapag natulak mo naman sa pader, may additional damage kaya mas malakas ang damage nito. Pwede ka rin gumamit ng skill 1 tapos flicker para mahabol mo ang kalaban. At syempre, immune din ang kanyang skill 1 sa crowd control effect. Sa kanyang skill 2 naman tayo, nagsasamon pa rin siya ng wall. Pero pwede mo nang i-click kung gusto mo nang tanggalin. Kapag tinutok mo ang skill 2 sa kalaban, matutulak ito papalapit sa'yo. Kapag sa gilid o sa likod lang tumama ang second skill mo sa kalaban, may slow naman ang kalaban mo. Ang hindi lang maganda dito sa kanyang skill 2, habang hindi mo pa kinakancel ang skill 2 mo, hindi pa ito magko-cooldown. Saka lang mag-start yung cooldown kapag kinancel mo or natapos na ang skill 2 mo. So kapag hindi mo na mapapakinabangan ng skill 2 mo, i-cancel mo na agad yan para mag-cooldown agad. At syempre, immune din ang kanyang skill 2. Sa kanyang ultimate naman tayo, nagcha-charge siya paharap sa kalaban, pero makakapag-deal ka lang ng malakas na damage at knock-up effect kapag malapit sila dito sa bilog. Kahit hindi sila directly tamaan, basta pasok sa range ng ultimate mo ay mananock up at makakatanggap ng malaking damage. Pwede mo rin gamiting pangtakas ang ultimate mo kasi kapag hindi ka tumama sa wall, dahil pinantakas mo lang, mababawasan ng 50% ang cooldown ng ultimate mo. At syempre, crowd control immune din ang ultimate niya. Literal na lahat ng skill ni Grak ngayon ay crowd control immune na. Tumutuloy pa rin nga yung ultimate niya kahit makagat ni Franco eh. Dalawang uri ng Grak ang pwede niyong subukan, yung damage build at tank build. Kapag nakatank ka, ang magiging main damage mo ay ang iyong passive. Nakabase kasi yan sa taas ng physical depth mo at yung HP ng kalaban. Pero guys, sobrang sakit talaga ngayon ng damage Grak. Sobrang lakas ng ultimate mo. Saka skill 1 kapag naka-damage Grak ka. Kaya naman kung makikita nyo, naubos yung buhay ng 1-1 kahit pares kami ng level. Basta naultihan mo lang yung mga malalambot sa kalaban, eh talaga namang ubos yan. Mag-iingat ka lang talaga sa laning kasi medyo mabagal na mag-clear si Grak. Hanggat maaari, wag mo lang lalabanan ang iyong katapat. Dun ka lang sa malalambot kasi XP Grak ka na naka-damage build.
Saka okay lang gawin to kapag kayo ay naka-utility jungle. Ito nga pala ang build ko sa kanya kapag ako ay naka-damage Grak. Kapag naman ikaw ay Grak roamer, kapag mga assassin yung kalaban, pwede mong invadean at kulitin sa farm. Ito nga pala ang emblem ko kay Grak, para early game pa lang masakit na agad ang aking passive. Hindi mo man mawanit ang kalaban, malaking tulong pa rin kapag nakapagbigay ka ng ganitong damage. Ito nga pala ang aking mga items sa kanya. Solid pang set ang ultimate ni Grak ngayon guys, grabe talaga. Pero kung tatanungin mo ako kung mas pinaganda ba ang revamp Grak o mas pinapangit pa, para sa akin mas pinaganda naman. May mga nawala lang talaga, kagaya ng kapag ikaw ay naka-physical item, tapos malapit ka sa wall, mas tataas ang physical def mo. Wala na yun ngayon. Bagamat lahat ng skill niya ay crowd control immune, mahirap pa rin ito kasi kailangan mo ng timingan yung mga crowd control effect ng kalaban. Mas okay pa rin yung dati na hinuhold lang. Pero overall, sobrang ganda ng revamp Grak. Kaya naman, itry nyo na ito habang hindi pa nababan. Yun lang for this video. Maraming salamat sa panonood. And to God be the glory.